Looks expensive pero in less than 500 pesos magkaka-complete meal ka na? Hi fellas, it's me again, Jessa. Not a pro, but a believer. After ko ngang ma-achieve ang fastest pace ko sa 10K run, kumain kami dito sa Italianis. First is medyo hesitant kami kasi it looks expensive, wala kaming dalang pera, lalo na ako na walang budget for this. Pero we still tried kasi what if worth it naman? So upon checking the price, it's really not giving. Besh, ang mahal. Pero may nakita kaming all-day meal for 385 pesos where you choose your own starter, entree, and beverage. So in this meal, I chose honey garlic pizzetta, chicken inasal for my entree, and iced tea for my beverage. Let's try if worth it naman ba ang price ng promo nila. Bago dumating yung in-order namin, may free na bread sila. Pwede mo tong samahan ng olive oil. I-rate ko tong bread ng 9 out of 10 kasi free siya and ang sarap ng combination ng bread and olive oil. Medyo mabagal lang yung serving nila. We had to wait 15 to 20 minutes, I guess. So ito na nga, after siguro ng 15 minutes, na-serve na ang orders namin. Starting with the honey garlic pizzetta. Hindi sa pag-ano pero nagustuhan ko talaga siya. Ang flavorful niya and hindi siya heavy sa tiyan. Sakto lang, i-rate ko siya ng 8.5 out of 10. Next naman ay itong iced tea na medyo matamis para sa mga trentahin na katulad ko. So, i-rate ko siya ng 7 out of 10. I also tasted yung pumpkin soup nila na in-order ng kasama ko. And gosh, guys, ang sarap. Di siya maalat, di siya nakakapaso sa dila. So, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Sana nga ito na lang yung starter ko. Pero hindi naman ako nagsisi sa honey garlic pizzetta ko. And of course, the main course and the entree, ang chicken inasal. First is, gusto ko na siyang i-judge without tasting. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kaya sinimulan ko ng kainin. Tama pala yung first impression ko. Medyo mild lang ang lasa niya. Though, wala akong lansa na nalasahan. Siguro dahil binabad nila ito sa luya, na nalasahan ko din. Pero for me, sakto lang ang lasa. There's nothing special to it. Kumbaga, pang mayaman ang lasa. Pang manginasal kasi ang top tier ko, kaya siguro di ko masyadong bet. Kaya i-rate ko siya ng 7.5 out of 10. Nanlibre lang din yung kasama namin ng salad. Guys, ang sarap nung salad bilang isang mahilig sa gulay. For 800 pesos, 8 na kami naghati-hati dito. Kaya i-rate ko siya ng 100 out of 10. Ang sarap nito, guys. Plus, nanlibre lang din siya ng isang slice na cheesecake and O to the M to the G. As a person na mahilig sa ganito, for 490 pesos na cheesecake, sobrang worth it niya. Ang sarap niya, guys. Kaya kong ubusin to in just one sitting. Kaya i-rate ko siya ng 1 million out of 10. O 80 pa. We also ordered yung salted caramel cake slice nila. 4 kami naghati-hati dyan kasi titikman lang talaga namin. At puti na lang talaga, 4 kami naghati-hati kasi di namin nagustuhan yung lasa niya. Medyo natamisan kami kasi almost lahat kami trentahin na, no? Kaya 5 out of 10 sa akin to. So, kung i-rate ko siya ng overall, sa service nila, 7.5 out of 10 kasi although mababait and accommodating naman yung mga crew and staff nila, medyo natagalan lang talaga kami sa paghihintay ng pagkain. Sa food naman nila, 8.5 out of 10. The best talaga yung pizzetta, pumpkin soup, yung salad nila at yung cheesecake nila, guys, OA, ang sarap. Kaya kung tatanungin ako, babalik ba ako dito? Babalik ako pero kapag may budget na kasi gusto kong itry yung pasta nila. And syempre, babalikan ko yung cheesecake nila na ako lang yung uubos. Kaya ang tanong, worth it ba ang 385 pesos na all-day meal ng Italianis? Ang sagot ko ay worth it naman with its price. Kaya 8 out of 10 ang overall rate nito sa akin. Kaya kung gusto mo pa ng mga budgeted na food trips plus honest reviews, like and follow my pages. Let's eat and explore together nang hindi sasakit ang bulsa. Worth it pa.